Habang lalong bumibigat ang hangin, tila bawat eksena at pagbubunyag ay nagdadagdag ng kaguluhan sa mundong tinatawag na Batang Quiapo. Isang daigdig kung saan kapangyarihan, paghihiganti at dugo ay walang tigil na naglalaro. Sa gabing iyon, nanatiling tahimik ang labas, ngunit sa loob ay unti-unting bumubuo ang unos. Dumating si Roberto sa bahay ni na Jackie at Miguelito. Bitbit niya ang balitang parang bakal na bumagsak sa sahig ng kanilang katahimikan. Walang paligoy, diretsahan niyang sinabi, patay na ang mga Mondragon. Sa una, kumislap ang mukha ni Jackie sa ngiti. Ngunit hindi iyon inosente. Iyon ay refleksyon ng matagal ng kinimkim na galit at uhaw sa paghihiganti. Sa kanyang mga mata, kumikislap ang liwanag ng tuwa, na para bang dumating na ang matagal na niyang inaasam na pagbagsak ng kanyang mga kaaway. Agad niyang inutusan si Roberto na tawagan si Jason upang kumpirmahin ang balita. Hinahanap niya ang tatak ng katotohanan na matagal niyang hinintay. Tahimik na nakatayo si Miguelito sa kanyang tabi, puno ng halong ginhawa at pangamba. Ginhawa, dahil isang panganib sa kanilang mundo ang nawala. Pangamba, dahil alam niyang bawat kamatayan ay nagdadala ng bagong kaguluhan. Ngunit nang itaas ni Roberto ang telepono, biglang nagbago ang kanyang tinig. Nanigas ang kanyang mga balikat. Ang katahimikan ay naging galit at kawalan ng pag-asa. Sa pagsabog ng emosyon, inihayag niya, patay na rin si Jason. Parang kulog ang mga salita sa silid. Natigilan ang ngiti ni Jackie. Napuno ng pagkagulat ang kanyang mga mata. Bumagsak si Miguelito sa upuan. Nang hina ang kanyang tuhod. Hindi nila inakalang si Jason, ang matagal na nilang kasama at pinagkakatiwalaang kakampi, ay magiging bahagi ng madugong pangyayari. Di naglaon. Kinumpirma ng balita. Patay si Brando Mondragon, kontratista, kasama ang ilang miyembro ng pamilya. Sa telebisyon, kumislap ang mga eksena sa pulang ilaw, nagmamadaling kumikilos ang mga awtoridad. Ngunit mas matinding pagkagulat ang dumating nang lumabas ang pangalan ni Jason na konektado sa insidente. Lahat ay nabigla sapagkat kilala si Jason bilang bodyguard ni Miguelito na may ugnayan sa mga gerero. Lalong tumalim ang mga tanong ng publiko. Bakit naroon si Jason sa lugar ng mga Mondragon sa oras ng patayan? Bawat tanong ay tumagos na parang punyal sa konsensya ng mga nakakaalam ng mga nakatagong katotohanan sa laro ng kapangyarihan. Sa ibang dako, tahimik na nanood si Tindeng ng balita. Sa kanyang mga mata, kumislap ang paghuhusga at takot. Para sa kanya, malinaw, hindi na mapagkakatiwalaan ang mga gerero. Sa kanyang karanasan, bawat pangako ng proteksyon ay nauuwi lamang sa panganib. Dahan-dahang nabuo sa kanyang puso ang matibay na pasya. Kailangan na niyang lumayo, putulin ang ugnayan upang hindi na madamay ang mga inosente sa madugong digmaan ng makapangyarihan. Samantala, lalo pang bumigat ang atmosfera sa loob ng bahay ni Miguelito. Nakatingin kay Roberto, humingi ng tawad si Miguelito. Hindi lamang para sa pagkamatay ni Jason, kundi para sa bawat desisyong nagdala sa kanila sa puntong ito. Nagsalita siya ng nakayuko, mabigat ang tinig sa responsibilidad at takot na baka ang susunod na pagkawala ay lamunin ang pinakamalapit sa kanya. Si Roberto, pinatigas ng karahasan at pagkawala, ay pumikit sandali. Tila pinipigilan ang bigat ng damdaming handa nang lamunin silang lahat. Sa katahimikan, alam ng dalawang lalaki, hindi pa tapos ang digmaan. Ang dugo ng mga Mondragon at ang kamatayan ni Jason ay magiging mitya ng mas malawak at mas mabagsik na tunggalian sa mundong walang puwang para sa kapatawaran. Sa bigat ng katahimikan, naging malinaw ang papel ng bawat isa. Si Roberto, tagapagdala ng katotohanan. Si Jackie, nilalamon ng paghihiganti. Si Miguelito, bilanggo ng sariling konsensya. Si Jason, isang sakripisyo. Si Brando Mondragon, sagisag ng pagbagsak ng kapangyarihan. At si Tindeng, tinig ng pag-iingat.
Magkakasama silang nakagapos sa kwento ng karahasan at damdamin na hahawak sa bawat puso hanggang sa huling sandali. Ngunit sa halip na tanggapin ang paliwanag, biglang sumiklab ang dibdib ni Roberto sa galit. Ang kanyang mga mata, minsang puno ng pagpipigil, ngayoy naglalagablab sa puot at kawalan ng pag-asa. Sa biglang galaw, walang babala, sinuntok niya si Miguelito. Bumagsak ang katawan ni Miguelito sa sahig. Nakahiga siya, hawak ang pisngi, umiikot ang kanyang ulo, mabigat ang paghinga, hindi lamang mula sa hampas kundi mula sa bigat ng mga salitang hindi na mababawi. Para kay Roberto, malinaw ang lahat. Sa kanyang isip, si Miguelito ang ugat ng problema. Dahil sa kanya, nasangkot sila sa balita, naging paksa ng usapan ng publiko, at dahan-dahang gumuho ang reputasyong pinaglaban ni Roberto sa loob ng maraming taon, sa kanyang mga mata. Sumigaw si Tanggol, pilit na pinapakalma ang sitwasyon. Ngunit bago pa humupa ang galit ni Roberto, isang anino ang lumitaw sa hagdanan. Si Bernard, kilala ng lahat bilang Rocky Boy. Ang kanyang pagdating ay lalo pang nagpalala ng tensyon. Tahimik, ngunit mapanganib, naglalabas ng kumpiyansa ang kanyang presensya, na para bang hawak niya ang kontrol sa lahat. Hindi nag-alinlangan si Tanggol. Mabilis niyang itinaas ang baril at itinutok kay Rocky Boy. Nanginginig ang kanyang kamay, hindi sa takot, kundi sa matinding galit at paninindigan. Sa sandaling iyon, malinaw na lalong lalalim ang tunggalian. Sa mabigat na tinig, idineklara ni Tanggol, alam na nila ang lahat. Alam nilang nagkunwari lamang si Rocky Boy at siya ang tunay na anak ni Dedina. Bawat salita ay may bigat ng katotohanang matagal nilang hinanap. Ngunit sa halip na matakot, malamig na ngumiti si Rocky Boy. Ang kanyang ngiti ay puno ng pangungutya na para bang matagal na niyang hinintay ang sandaling ito. Mabagal niyang inilabas ang nakatagong sandata, isang kumikislap na badge. Nakasulat dito ang larawan ni Pungay. Agad niyang inihayag na bihag niya si Pungay. Parang kulog na tumama sa dibdib ni Tanggol ang pangalan ni Pungay. Agad na napalitan ang kanyang galit ng matinding pangamba. Nagbabala si Rocky Boy, kapag sinubukan nila siyang labanan, papatayin niya si Pungay ng walang pag-aalinlangan. Hindi ito basta banta. Ramdam ni Tanggol ang bigat nito sa bawat tibok ng kanyang puso. Lalo pang tinukso ni Rocky Boy si Tanggol, hinamon siyang barilin siya kung may tapang. Tumagos sa isip ni Tanggol ang hamon na parang punyal. Gusto na niyang tapusin ang lahat sa isang bala. Ngunit paulit-ulit na sumulpot sa kanyang isipan ang imahe ni Pungay, walang magawa, nakatali, at nasa bingit ng kamatayan. Sa sandaling iyon ng pag-aalilangan, biglang tumalon si Rocky Boy pababa sa hagdan. Mabilis at sanay ang kanyang mga galaw, parang mabangis na hayop na bihasa sa pagtakas. Agad nagsimula ang habulan. Hinabol siya ni Tanggol at Ramon, kasama ang kanilang mga tauhan. Umalingaw-ngaw ang kanilang mga yapak sa makikitid na pasilyo. Mabibigat na hinga at sigaw ng pagmamadali ang pumuno sa paligid. Sa bawat liko, ramdam ni Tanggol na papalapit sila. Ngunit nanatili ang takot, baka muli silang nililinlang. Sa wakas, narating nila ang isang madilim na silid. Mabigat ang hangin, halos walang ilaw. Biglang tumigil si Rocky Boy. Sa isang iglap, inilabas niya ang tear gas. Kumalat ang makapal na usok sa silid, nagdala ng bagong panganib at kaguluhan. Sa gitna ng makapal na usok, nabulag ang lahat. Napaatras na nakapikit ang mga mata. Bawat hinga ay parang apoy na sinusunog ang kanilang lalamunan. Umuubo sila, dumadaloy ang luha, hindi alam kung saan tutungo. Desperadong sinubukan ni Tanggol na buksan ang pinto, hinila, itinulak, sinipa, ngunit hindi gumalaw. Lalong bumigat ang takot sa kanyang dibdib. Para bang matatapos na ang lahat. Sa pagkabalisa at galit, agad niyang itinaas ang baril at pinaputok sa pinto. Umalingaw-ngaw ang putok. Nagdurog ang harang? Sa loob, bumungad ang tanawing matagal niyang kinatatakutan,
ngunit hindi inaasahang makikita. Nakahandusay si Inting, walang malay. Sa isang sulok, nakita niya ang kanyang ama na si Ramon. Duguan, halos hindi makagalaw. Naligo sa dugo ang sahig at sa mga mata ni Ramon ay kumislap ang sakit at pagsisisi. Tumigil ang mundo ni Tanggol. Naghalo sa kanyang dibdib ang galit, takot at dalamhati. Naunawaan niyang ang susunod na mga pasya ay magbabago hindi lamang ng kanilang kapalaran, kundi ng buhay ng lahat ng sangkot. Bumagsak si Tanggol sa kanyang mga tuhod, mabigat ang paghinga. Doon lamang niya lubos na naunawaan ang lawak ng pagtataksil ni Rocky Boy, ang maingat na hinabing panlilinlang ni Bernard. Sa bawat sandali, nakita niya kung paano sila nahati, naloko ng maling impormasyon at dinala sa kanilang pagbagsak. Umaling-awngaw sa paligid ang mga sigaw ng sakit at pagbagsak ng mga katawan. Patunay na matagal nang nakatago ang pagtataksil at ngayoy lumitaw sa pinakamalupit na anyo. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Tanggol ang kanyang ama. Duguan, halos mawala ng malay, nanginginig ang mga kamay sa bawat hinga. Puno ng takot at pagsisisi ang kanyang mga mata. Sa huling lakas, hinawakan niya ang kamay ni Tanggol at bumulong ng huling habilin. Si Pungay ang dapat unahin, sapagkat nasa matinding panganib siya. Alam ni Ramon na ang buhay ni Pungay ang susi upang mabasag ang huling tanikala ng kontrol ni Rocky Boy. Bago tuluyang mawala ng malay, ipinasa niya ang mabigat na responsibilidad sa mga kamay ni Tanggol. Isang pa siyang maaaring magbunga ng kanyang sariling kamatayan. Hindi nag-alinlangan si Tanggol. Bagaman, pasanang pagod, sugat, at takot, tumindig siya at mabilis na tumakbo patungo sa kinaroroonan ni Pungay. Bawat hakbang ay puno ng alaala ng kanilang pinagsamahan, ng panatang hindi niya kayang baliin, at ng naglalagablab na galit kay Bernard, ang lalaking sumira sa tiwalang minsang banal para sa kanila. Sa madilim at amoy kalawang na lugar, natagpuan ni Tanggol si Pungay, nakagapos, sugatan, at halos wala ng pag-asa. Sa isang iglap, pinalaya niya ito, mahigpit na niyakap na para bang iyon na ang kanilang huling yakap. Sa sandaling iyon, muling sumulpot si Rocky Boy. Ang kanyang mukha ay bakas ng nabasag na konsensya, naglalagablab ang mga mata sa puot. Walang babala, ibinato niya ang asido kay Tanggol. Umalingawngaw ang mga sigaw ng matinding kirot habang kumalat ang nagbabagang likido sa katawan ni Tanggol na parang apoy. Ngunit hindi siya umatras. Sa halip, lalo pang nag-alab ang kanyang galit. Sa tapang na tinipon mula sa sakit, sumugod siya kay Rocky Boy at marahas na itinulak ang mukha nito sa asido. Ang mga sigaw ni Rocky Boy ay bumasag sa katahimikan, isang hiyaw na sumisimbolo sa wakas ng kanyang mahabang pagtataksil. Pilit siyang lumaban, ngunit sa huli, tuluyan nang naubos ang kanyang lakas. Sa dugong dumaloy at walang awang sandali, natapos ang kwento ng pagtataksil na matagal nang gumagambala sa kanila. Ngunit para kay Tanggol, hindi iyon tagumpay, kundi mabigat na alaala, refleksyon ng mga nawalang buhay at pusong nabasag. Habang nag-uugnay ang mga pangyayari, lumitaw ang masalimuot na sapot ng sabwatan at pagtataksil. Mabilis kumalat ang balita ng pagkamatay ng mga Mondragon at ni Jason, nagpasiklab ng takot, galit, at pagkakawatak-watak sa mga gerero. Ang dating pagkakaisa ay napalitan ng hinala. Ang tiwala ay gumuho na parang buhangin. Sa mata ng publiko, lumitaw ang mga pananagutan at matagal nang nakatagong katotohanan. Lalong yumanig ang kampo sa mga pasya ni Miguelito. Bawat utos ay nagpalala ng hidwaan, nagpasiklab ng galit at kalituhan sa halip na pakalmahin ng unos. Marami ang nagtanong, mayroon pa bang mapagkakatiwalaan at may dangal pa ba ang kanilang pakikibaka? Sa labas nagngangalit ang kaguluhan, habang sa loob ay hinarap ni Tanggol ang pinakamalupit na katotohanan, ang pagtataksil ni Bernard, si Rocky Boy. Hindi ito simpleng pag-abandona,
kundi maingat na hinabing plano kung saan ipinagpalit ang inosenteng buhay para sa pansariling kapakinabangan. Sa habulan, panlilinlang, at karahasan, naunawaan ni Tanggol. Matagal na silang nakulong sa bitag. Pinabayaran ang presyo gamit ang kaligtasan ng mga mahal sa buhay. Gayunman, pinili niyang iligtas si Pungay agad, kahit kapalit ang sariling buhay. Sa kanyang puso, matatag ang paniniwala. Ito ang tamang pasya. Kahit puno ng sakit, pagkawala, at di tiyak na hinaharap. Mahigpit niyang niyakap si Pungay, nakatitig sa abo ng mga nakaraang laban, ramdam ang bigat ng kanyang pasya. Ngunit kasabay ng bigat ay ang panata. Manatiling tao sa gitna ng pagtataksil at kaguluhan, huwag hayaang lamunin siya ng dilim. Ang madugong banggaan kay Rocky Boy ay naging sagisag ng pagtatapos ng kabanata ng pagtataksil. Ngunit hindi iyon ang wakas ng mas malaking digmaan. Ang digmaang iyon ay matagal nang nag-iwan ng pilat sa mga pamilya. Sa gitna ng dugo, nabasag na pangako, at mga matang puno ng takot at galit, nanatiling nakabitin ang tanong, may puwang pa ba ang hustisya? O tuluyan na ba itong nalibing sa panibagong siklo ng walang katapusang paghihigante? Ang katahimikan matapos ang laban ay hindi kapayapaan, kundi mabigat at mapanganib. Parang pinipigilang puot na handang sumabog anumang oras. Sa gitna ng kaguluhan, isang bagong apoy ang sumiklab sa dibdib ni Miguel. Lalong lumaki ang kanyang galit. Mas matalim nang maramdaman niyang muling lumalayo sa kanya ang matagal na niyang inaasam na kapangyarihan at pagkilala. Ang puot na iyon ang naging mitsa ng panibagong tunggalian. Nang basahin ang huling habilin ni Don Gustavo, para bang may di nakikitang kamay na pumisil sa leeg ni Miguel. Bawat salita ay tumama sa kanya, lalong nagpalalim sa pait ng kawalan ng katarungan. Malinaw na nakasulat, 50% ng ari-arian ni Don Gustavo ay mapupunta sa pamilya ni Tanggol. Para kay Miguel, na matagal ng uhaw sa kapangyarihan at pagkilala, ito ang pinakamalupit na dagok. Para sa kanya, lantad na kahihiyan, isang pagtataksil na binalewala ang lahat ng kanyang sakripisyo. Binalikan siya ng mga gabing walang tulog, alaala ng mga sakripisyo, ng pagbabantay sa dilim. Kumbinsidong siya ang nararapat sa mas malaking bahagi. Ngunit tila pabor ang tadhana sa iba. Selos, galit, at takot ang nag-alab sa kanyang dibdib, na para bang tuluyan nang nawawala sa kanyang mga kamay ang kapangyarihan at impluensya. Sa tindi ng damdaming iyon, gumuho ang rason. Nagsalita siya ng mga salitang matalim na parang punyal, tumagos sa puso ni Nadi Magiba at Victorino. Walang pag-aalinlangan niyang idineklara. Nakapasok lamang ang kanilang pamilya sa mundong ito sa pamamagitan ng suhol, isang mundong dati para lamang sa mga tulad niya. Bawat salita ay may bigat ng pangungutya at insulto. Para bang sinasadya niyang wasakin ang dangal ng mga nasa harap niya, pinapawi ang sariling pighati sa pamamagitan ng pananakit. Ang katahimikan na sumunod ay mas mapanganib kaysa anumang sigaw. Hindi nakapagsalita sina Dimagiba at Victorino. Ngunit sa kanilang mga mata, bakas ang pinipigilang galit. Nakuyom ang panga at mahigpit ang kamao. Ang katahimikan ay naging mas nakakatakot kaysa ingay, sapagkat sa loob nito, lalo pang lumalim ang mga bitak. Ramdam ni Dimagiba na ang tiwalang minsang nabuo sa panganib ay unti-unting nababasag. Ramdam ni Victorino ang hapdi ng kahihiyan na dumadaloy sa kanyang ugat na parang lason. Nagtagpo ang kanilang mga mata, at sa titig na iyon nakapaloob ang mga hindi binibitawang banta. Bawat sandali ay paalala, hindi madaling matatapos ang tunggalian. Samantala, unti-unting nabuo sa isip ni Tanggol ang isang katotohanang matagal nang gumugulo sa kanya. Gabi-gabi niyang napapanaginipan ang nakamaskarang lalaki, malamig, walang awa ang mga mata, ang figurang minsang nagtangkang kitilin ang kanyang buhay. Hindi ito ordinaryong mukha ng kaaway.
Bawat piraso ng alaala, bawat suntok, bawat galaw ay may kakaibang pamilyaridad. Ang tindig, ang bigat ng mga hampas, ang personal na puot na maaari lamang isilang mula sa malalim na ugnayan. Habang pinagdudugtong ni Tanggol ang mga pangyayari, lalong luminaw ang katotohanan. Mabilis na galaw, disiplinadong atake, mga matang naglalagablab sa galit, lahat ay nagtuturo sa isang bagay na lampas sa simpleng banggaan. Bigla, parang kidlat, tumama ang pagkakaunawa. Hindi siya estranghero. May dugo sa pagitan nila, isang lihim na matagal nang nakatago. Nakakatakot na hinala ang sumibol sa isip ni Tanggol. Ang lalaking nagtangkang pumatay sa kanya ay anak ni Divina. Bumigat ang kanyang konsensya sa pagbubunyag. Kung totoo ito, mas malalim at mas personal ang laban na nasa harap niya. Dahan-dahang lumalim ang ideya. Si Bernard ay anak ni Divina. Ang katotohanang ito ay nag-ukit ng panibagong sugat sa kanyang buhay. Sumulpot ang mga tanong, ano ang papel ni Divina? Gaano karami ang alam niya? Ano ang kanyang itinago? Sa bawat katahimikan, ramdam ni Tanggol ang bigat, ang takot na baka ang susunod na hakbang ay magdala sa kanila sa mas madugong tunggalian. Naging malinaw, ang digmaan ay hindi lamang tungkol sa kapangyarihan o mana. Isa itong laban ng sugatang puso, kwento ng nabasag na pamilya, ng mga lihim at tanikala ng kasinungalingan. Bawat tauhan, tina Miguel, Miguelito, Timagiba,